Muling nagtaas ng presyo ang ilang oil company sa bansa. Epektibo ngayong araw nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanyang Shell, Sea Oil at Petron. Piso at 20 sentimos ang dinagdag kada liter ng premium at unleaded gasoline. Samantalang piso at 40 sentimos naman kada litro ng diesel at kerosene. Tumaas din ng piso at 30 sentimos ang kada litro ng regular gasoline. Hindi naman sakop ng oil price hike ang mga lugar na apektado ng baha sa Metro Manila at ilang lalawigan. Kabuntot ng panibagong oil price hike, makakapanayam natin si Department of Energy Undersecretary Zenaida Monsada. Magandang tanghali po, Yusek Monsada. Magandang tanghali. Director Monsada lang po. Sige po, sorry. Pasensya na po. Ano po ang panuntunan o guide ang ginagamit dito sa pinakahuling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Actually po, itong adjustments natin dito sa domestic market ay naka-align doon sa paggalaw ng presyo sa international market. Kaya kung napapansin natin, halos lingguhan na gumagalaw ang presyo, either pataas or pababa, no? Opo. So, kasi ang naging, mas nakitang mas, mukhang mas madali, mas, tawag nito, mas real time kung ang galaw ng nakaraang linggo sa international i-implement dito. So, pataas or pababa, yun ang ginagawa ng mga oil companies. Director, nakakailang pagtaas na po ba ang naganap magmula noong katapusan ng Hulyo? At ano ba yung trend ng international oil prices? Mula ng Hulyo, ibig sabihin itong August. Nakadalawa na tayo ngayong August. Napagtaas, no? Pabalik pangatlo na ito. Itong ngayon. Kasi yun nga, habang gumaganda yung ekonomiya ng Europe at saka ng US, tumataas yung konsumo sa langis. So, ang nangyayari, tumataas po yung presyo. Pero ang isang, on the other hand naman, doon sa supply side, ito kasing tension sa Iran, no? Kasi kung maano natin doon sa news ngayon, mukhang lumalala yung tension between Iran at saka Israel na nagtithreaten na nga sila na magbobombahan. So, may mga fears na magkaroon ng disruption sa oil supply kasi nasa Middle East yan at yan ang pinakamalaking supplier ng oil sa mundo. So, meron kang increased demand, tapos meron kang threat ng supply disruption, kaya ang nangyayari is increasing prices. Director, meron po ba kayong masasabi na ilan yung maaasahang pagtaas sa mga susunod na buwan? Mahirap pong sabihin yan. Wala po talagang makapagsabi kung patuloy na natataas. Pero kaya ang ginagawa ng DOE is tinitingnan kung ano yung galaw ng presyo sa international market. So, kasi ang mangyari lang, i-reflect naman dito sa atin the week after. So, kung tinitingnan natin yung developments, kasi kamukha ngayon, no? Dahil patuloy na pagtaas, mga ilang linggo na tumula din from July, tapos itong August. Si President Obama din ng US, nagbigay siya ng statement na he is considering releasing stocks from the strategic reserve. So, pagka padamihin mo yung supply, di ba, law of supply and demand again, pag maraming supply, ang tendency ng price is pababa. Or at least mapigilan yung patuloy na pagtaas. Then, malay natin, no, ma-resolve tong conflict sa Middle East, wag na matuloy yung mga bombahan, magkaroon ng peaceful resolution ng conflict, then, mababawasan yung threat ng supply disruption. So, yung ganun, maraming kasing triggers ng movement ng prices. So, patuloy tayong magbabantay. Na para kung ano man yung impact ng international prices, yun lang ang i-reflect sa atin, walang abuso. Director, huling katanungan na lang po. Meron po kasi mga bansa na lumalabas na mas mataas ang oil prices sa kanila. Baka pwede niyo po kaming bigyan ng paliwanag kung bakit po nangyayari ang ganito? Yung mas mahal sa ibang bansa? Opo. Opo, kasi ang oil kasi, partly, source siya ng revenue ng government. Kasi may mga taxes, no? Opo. Kamukha sa atin,
Meron tayong excise tax for gasoline, although zero naman siya sa diesel, kerosene, saka bunker fuel, LPG. Sa ibang bansa, alba sa Europe, no? Parang mga 75% ang minimum tax nila sa kanilang pump price. Kasi gusto nilang i-conserve. Matuto yung mga tao na huwag masyadong gagamit ng maraming langis. So, nasa 75% of the pump price. Kaya talagang mahal sila. Sa atin, mukhang for diesel, 10% ng price is yung gusto tax. Sa gasolina, mga 20%. Opo. So, kasi may VAT tayo na 12%, yun ang pinapatong mo doon sa yung talagang dapat nilang presyo. Opo. So, pero pag titingnan mo na yung overall pump price, hindi naman siya 12% uli, di ba? Opo. So yung ganun. Tapos doon naman sa mga bansa na mas mura sa atin, kasi nagsusubsidize yung government, either mababa yung tax nila or mismong nagbibigay sila ng subsidy. Dahil may sarili silang oil na pwede nilang pagkuhanan ng may revenue sila sa oil na pwede nilang i-plow back para dun sa domestic pricing. Kaya lang, ito mga countries ngayon, nahihirapan sila dun sa sobrang laki na ng subsidies nila. Meaning, ang laki ng kinakain from their supposedly government revenue. So, marami dyan sa kanila gusto nang magbawas, kaya lang, napakahirap magtanggal pag naibigay mo na yung subsidy. Kaya ang isang mano natin, compared sa mga ibang countries na mura tayo except for the countries na nagsusubsidize because they have oil resources, which unfortunately wala tayo. Kaya ang thrust ng gobyerno, mag-shift tayo to other alternative fuels para mabawasan yung dependence natin for imports at saka kung pwedeng, ni-encourage natin na magkaroon tayo ng mga investors for exploration and development ng sariling nating resources. Sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Director Monsada.